This morning, itutuloy natin yung ating pag-aaral dahil napaka-importante dun sa ating expository preaching. Ini-expose natin ang book of Exodus. So therefore, mahalagang ituloy natin yung ating ginagawa. Gaano ka-importante sa inyo ang faith? Sa Biblia, napakahalaga ng faith. Dahil sa Hebrews chapter 11 verse 6, it is impossible for us to please God if we do not have faith. Sinasabi rin na kaya hindi tayo tumatanggap ng ating mga hinihiling sa ating Panginoon dahil sa kawalan ng pananampalataya. At sinasabi na, for by grace you have been saved through faith. And this is not your own doing, this is the gift of God. Ganyan kaimportante ang faith sa pang-araw-araw nating pamumuhay. At tatandaan natin, we cannot detach physical, material, sa ating spiritual na pamumuhay. Because ang isang tao ay binubuo ng kaluluwa, katawan at saka espiritu. Hindi pwedeng habang buhay ka ay pwedeng paghiwa-hiwalayan yon. So therefore, bawat isa ay nagkakaroon ng epekto at ang faith ay napaka-importanting ipamuhay. Hindi lamang sa realm or sa tinatawag nating pananampalataya, hindi lang sa espiritualidad, kung hindi ito yung maski sa ating pang-araw-araw na buhay. Bakit ko nabanggit yon? While I was at Phoebias, nung ako'y nasa seminary, 5 years ako nag-stay doon. Ang kinakainan naming lugar, ang pangalan nun ay Faith Hall. Faith Hall. Tinanong ko sa isang kasama, bakit Faith Hall? May isang nagsabi sa akin na, yan ay Faith Hall dahil pagpasok mo dyan sa kantin o di kayo sa hall na yan, dapat maniwala kang may kakainin ka. Each day is a new day. And therefore, dapat maniwala ka na yung kahapon kasi does not necessarily mean ganun pa rin yung mangyayari ngayon. At ang bawat araw ay isang araw na dapat nating ipamuhay. So, huwag nating kalimutan, the victory of the past does not guarantee the victory of the future. And your failure in the past does not guarantee failure again in the future. So, bawat araw is a day na mamuhay tayo, pagkakataon para ipamuhay ang pananampalataya. Bakit ko nabanggit yun? Tutuloy kasi natin yung chapter 16 of the book of Exodus verses 1 to 15. Yun ang ating pag-uusapan ngayon. Siguro mas magandang let's stand and we'll be reading chapter 16 verses 1 to 15 ng Exodus. Ito ang sinasabi. Mula sa Elim ay nagpatuloy sa paglalakbay ang mga Israelita at 15 araw ng 2 buwan mula nang sila'y lumabas sa Ehipto nang sila'y dumating sa ilang ng Sin sa pagitan ng Elim at Sinai. Ang mga Israelita ay nagreklamo kina Moises at Aaron. Sinabi nila, mabuti pa sana'y pinatay na kami ni Yahweh sa Ehipto. Doon nakakakain kami ng karne at tinapay hanggang gusto namin. Dito naman sa ilang na pinagdalhan ninyo sa amin, mamamatay kami sa gutom. Sinabi ni Yahweh kay Moises, pauulanan ko ng tinapay mula sa langit. Pauulanan ko kayo ng tinapay mula sa langit. Araw-araw palalabasin mo ng bahay ang mga tao para mamulot ng kakainin nila sa maghapon. Sa magitan nito'y susubukin ko kung susunod sila sa aking mga tagubilin. Tuwing 6 na araw, doble sa karaniwan ang kanilang pupulutin at ihahanda. Pagkatapos ng pakipag-usap nila kay Yahweh, ay sinabi ni Moises at Aaron sa mga Israelita, mamayang gabi mapapatunayan ninyo na si Yahweh ang naglabas sa inyo sa Ehipto. At bukas ng umagay makikita ninyo ang kanyang kapangyarihan. Narinig niya ang inyong reklamo laban sa kanya, laban sa kanya sapagkat tuwing gagawin ninyo ito sa kanya kayo nagrereklamo, hindi sa amin. Idinugtong pa ni Moises, mamayang gabi bibigyan kayo ng karne.
Bukas ng umaga ay tinapay ang ibibigay niya sa inyo hanggang gusto ninyo. Yan ay sagot niya sa inyo. Ang totoo ay anumang reklamo ninyo ay laban sa kanya at hindi sa amin sapagkat sino ba kami para pagreklamuhan ninyo? Sinabi ni Moises kay Aaron, paharapin mo ang buong bayan kay Yahweh sapagkat narinig niya ang kanilang reklamo. Nang sabi nito ni Aaron, ang buong bayan ay humarap kay Yahweh. Sa gawin ng disyerto at bigla na lamang nilang nakita ang ulap ng kalulhatian ni Yahweh. Sinabi ni Yahweh kay Moises, narinig ko ang reklamo ng mga Israelita. Sabihin mo sa kanila na sa pagtatakip silim bibigyan ko sila ng karne. Sa umaga bibigyan ko sila ng tinapay hanggang gusto nila. Sa gayon nalalaman nilang ako si Yahweh ang kanilang Diyos. Nang magtatakip silim na dumagsa sa kampo nila ang napakaraming pugo. Kinaumagahan naman ay makapal ang hamog sa paligid ng kampo. Nang mapawi ang hamog, nakita nila sa lupa ang maliliit at maninipis na bagay na parang pinipig. Hindi nila alam kung ano iyon. Kaya nagtanungan sila, ano to? Sinabi ni Moises, iyan ang tinapay na bigay sa inyo ni Yahweh. Tayo'y tumungot, pumikit at tayo mananalangin. Dakila naming Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat sa panahong magagamit namin upang pag-aralan ng iyong salita. At tulungan mong magkaroon kami ng aralin mula sa aming pag-uusapan. Holy Spirit, we just entrust to you everything, Lord, na aming pag-uusapan. Alam mo na kami mapangailangan. At ang higit naming kailangan ay ang illumination, ang pagbibigay mo ng linaw at gabay upang intindihin namin ang iyong salita at pagkain ng aming kaluluwa. Kaya mong ma-enjoy namin ang aming pag-uusapan this morning at gabayan mo, Panginoon, ng bawat isa at magkaroon ng focus kami sa iyo lamang sapagkat ikaw nga ang dahilan kung bakit kami sumasamba. Sa namin ihandog ang lahat ng ito in Jesus' name, and all the people of God say, Amen and Amen. The message I would like to share with you this morning ay pinamagatang kong The Test of Faith. The Test of Faith. The Israelites were facing the second crisis. Natatandaan niyo yung first nilang crisis. Wala silang tubig. At yung kanilang pagkakaroon ng kawalan ng tubig, nagkaroon ng tubig dahil doon sa Mara, dahil mula doon sa isang kaputol na kahoy inilagay sa tubig at nakainom sila. This crisis was not the result of their own making. They were following Moses as he followed the Lord. God was testing their faith. Actually, yun ang dahilan. And teaching them that He was sufficient for their needs. Yun ang dahilan niya eh. Gusto nilang i-test ang faith ng mga tao. Tatandaan natin, every day is a test of faith. It's not a matter of it. But when we will have trials in our life, ang gusto ng Diyos natin ay matest kung gaano talaga kalalim. By the way, alam ng Diyos kung gaano kalalim o kababaw ang faith mo. Pero ikaw mismo ang makakaalam sa magitan ng iyong reaksyon doon sa faith, doon sa test na ibinibigay at ipinagkaloob sa atin. Test actually is the testing for you to realize and know where you are in the faith. Alam na ng Diyos kung gaano kababo ang faith mo. Ang totoo nito, wala naman tayong pwedeng ilihim sa Kanya, di ba? So, ikaw lang nakakaalam yon. So, God uses them so we can grow spiritually, mature in our faith. We usually murmur like the Israelites when we are tested. Ganun nga eh. And when we are supposed to be, ang sabi ng Diyos ay count it joy. No, count it all joy when we have various trials. Our joy in times of tribulations reveal our spirituality. Pandemic, COVID-19. Anong reaction mo? Are you one of the persons, kagaya ng ating nasa kapaligiran, sabi ng isa ay reclaim ng reclaim o reklamo ng reklamo? So that shows how mature or immature we are in the faith. So, we'll be discussing this isa-isa. Una sa lahat, tingnan natin yung
the grumbling people. These people actually, nakita na natin na sila, they are grumbling. Mula pa ng bago sila tumawid, bago sila kunin sa Egypto, bago sila tumawid sa dagat na pula, after na sila napunta sa dagat na pula, lagi na lang silang reclaim ng reclaim. Reklamo sila ng reklamo. They are grumbling. And at least there are two causes for their murmuring. Bakit sila naggagrumble? Bakit sila nagmamurmur? Bakit sila naggagrumble? Una sa lahat, because of the lack of food. Doon sa mga talatang binasa natin kanina, wala silang pagkain eh. Ayon doon sa verse na 3, mabuti pa sana'y pinatay na kami ni Yahweh sa Ehipto. Doon makakakain kami ng karne at tinapay hanggang gusto namin. Dito naman sa ilang na pinagdalhan ninyo sa amin, mamamatay kami sa gutom. Parang pandemic lang, ano? Magdi-declare ng community quarantine. Yung pala, papatayin ang mamamayan. Ang dami nagre-reclaim, ang dami nagre-reklamo. Pagka may narinig na stop, nagkakagulo, wala na yung social distancing. Ang importante, magkaroon siya. Para bang as if that the Lord is, ang tawag natin ay irresponsible father. Well, magpasalamat tayo, government can be used by God. Pero overall, talagang ang Diyos ang responsable sa ating existence. So, ang unang cause ng kanilang grumbling is the lack of food. Totoo nito, hindi yung iba lack of food eh. Yung iba ayaw nila ng food. Ang mga kabataan kasi ngayon, may pagkain na nagrereklamo pa. Ayaw nila ng isda, ayaw nila ng gulay, gusto nila laging karne. Sige, kaya naman yung iba talagang sayo mong gusto ay mayroong epekto yung karne. It could kill you easily. Malaki ang epekto niya sa pag-develop ng pwedeng sakit sa puso, pwedeng kung ano pa man. Basta ayokong takutin ang bawat isa, pero ang pagkain na talagang naka-assign sa atin ng Panginoon nung tayo ay lalangin earlier, si Adan at saka si Eva, talagang ang pagkain lang ay mga gulay. Pero hindi ang tao sumunod eh. So napilitang pumatay ng hayop para lang mabuhay ang tao. Mantakin mo, kailangan pumatay ka para mabuhay. So, ang unang reklamo, ang unang grumbling niya, cause ng grumbling, lack of food. Kumusta sa pamilya niyo? Nag-aaway ba kayo? Nag-aagawan ba kayo sa pagkain? Tatandaan ko pagka yung iba'y nagsisimulang mag-pray, lalo tayo pag nagpipray, nakapikit. Kalimitan pagkamulat natin after praying, nagkakawala ng ulam Nawawala, lumilipat. Sabi ng isa'y, kinuha po ng pusa. Pagkain is one of the reasons why ang mga tao ay nagkakaaway-away. Hindi ito, ang problema sa atin sa Pilipinas is not lack of food. It is the choice of food. Kalimitan yung pinipili nating uri ng food. Kalimitan ang dami ng pagkain yan. Do you not know na million upon millions of people in the world, habang mayroong kang tinitikman at may tinatapon, marami sa mga taong hindi nakakatikim kailanman ng pagkain sa maghapon o sa mabuting masayaran na ng at least isa o dalawang beses. We must be thankful to God. Pangalawa is the lack of faith. Tandaan natin, ang paraan para tayo mabuhay ay sa magitan ng pananampalataya. Because if we believe that God is the source of everything, and if we displeased the source of everything, who is God, papaano di ika-cut off niya yung pinagmumulan at yung ibibigay sa atin. Without faith, it is impossible
impossible for us to please God. And if we displease God, blessings will not flow. So yung dalawang yun ang cause ng grumbling. Lack of food and lack of faith. Ano yung charges nila? Sa verse 3, balikan natin, ang charge nila ay ganito. Dito sa ilang na pinagdala ninyo sa amin, mamamatay kami sa gutom, yun ang charge nila. That's in verse 3. Mamamatay. Samantalang doon sa pinanggalingan namin, kahit kami ay slave, nakakakain kami ng karne at tinapay hanggang gusto namin. That is, by the way, ironic. Hindi totoo yon. Kasi tasado sila doon ay may tasa. Kinakailangang ganito lang ang ibinibigay sa kanila. Pero pagka kay puno ng reklamo, yung dating inireklamo mo, ngayon ay parang sumasarap na rin yung dati. Well, ganyan talaga. Charges and their grumbling. Let's go to the second one, the grace of God. Tandaan natin, sa lumang tipan, the grace of God is still at work. Hindi pwedeng mawala ang grace of God. The grace of God is seen in the promises, purposes, and provisions of God. Tatlong bagay nating makikita yon. Tatlong paraan natin makikita yung grace of God. Una sa lahat, dun sa verse 4, sinabi ni Yahweh kay Moises, pauulanan ko kayo ng tinapay mula sa langit. Araw-araw palalabasin mo ng mga bahay ang mga tao para mamulot ng kakainin nila sa maghapon. Sa magitan nito, susubukin ko kung susunod sila sa akin, mga tagubilin. Una, yung promise, I will rain. Magpapaulan ako ng tinapay. Magpapaulan ako at mamumulot sila ng kanilang kakainin. Grumblers, sinners, and yet, ang Diyos, ang sabi niya, ang kanyang response, ang kanyang promise, I will rain bread from heaven. Galing, ano? Sama na ng ugali, pero hindi pa ng Diyos nakuhang magalit. Napakapasensyoso ng Diyos. Kahapon, nung isang linggo, nung isang buwan, nung isang taon, ilang beses kang nagreklamo sa Diyos, ilang beses kang naggrumble sa Kanya. Pero ang tanong, bakit buhay ka pa? Grace of God. Yes, because of the promise of God, ang pangako ng Diyos ay hindi kailanman pwedeng baliin. Sapagkat ang tatay natin ay napakabuti. Sabi nga ng Panginoon Kristo, kung kayo ang masasama, ay alam nyo ang mabuti para sa iyong mga anak. Ang tatay pa kaya natin sa langit. Kung hihiling ba ang iyong anak ng isda, pakakainin mo ba siya at bibigyan mo ba ang anak mo ng snake o ng ahas? O sige anak, humihingi ka nila ng isda, eto, ngat-ngatin mo itong ahas. Hindi ganun eh. Hindi ang Diyos pumapatol sa sama ng loob mo. Ang nakita dito yung promise of God, that I will rain bread from heaven. Pangalawa, yung purpose. Doon sa verse 4 din, sa magitan nito'y susubukin ko kung susunod sila sa aking mga tagubilin. That I may prove or test them. That I may test them. Yun ang dahilan kung bakit itong talatang ito at yung ating message ay ganon. Sa bawat pagkain, sa bawat kilo, sa bawat galaw, it is a step of faith. And therefore, we are being tested by the Lord. Kung tayo nga ay susunod sa kanyang mga tagubilin, sana sa bawat subo ng bawat pagkain natin, ay makita natin ay yung Diyos natin ay napakayaman ng habag. Sa bawat subo ng pagkain, malalaman mo na disinsana sa ating mga pagsuway at mga kasalanan, hindi ka tumatanggap because you deserve punishment. Sana sa bawat subo mo palang maramdaman mong, Diyos, salamat po, may kinakain pa ako. While other people ay hindi magkaroon nito, nakukuha pa nga natin paggamit sa magreklamo dahil nasa loob tayo ng bahay.
Ulit-ulit na lang, wala tayong magawa dito sa bahay o dito na lang sa bahay. Kapatid, magpasalamat ka. Habang ikay nagrereklamo sa loob ng bahay, may bahay ka. Samantalang yung iba, ni walang bahay na mapag-stayan. Kapatid, the purpose why God is allowing testings in our life is for us to prove our faith. Para malaman yung ating pananampalataya. Sa magitan ito'y susubukin ko kung susunod nga sila. Gusto nilang ng Panginoon makita ay maging obedient tayo. Tanong, ito kayang mga tinatanggap nating blessings ay maging dahilan para tayo ay maging thankful at magpapuri sa ating Panginoon. Maalala man lang natin na ang bawat tininga na lumalabas sa atin ay galing sa ating Panginoon. Number 3 is that, or letter C is that, His provision. Ano yung kanyang provision? Doon sa verse 8, ang sabi ganito, idudugtong pa ni Moises, mamayang gabi, bibigyan niya kayo ng karne. Bukas ng umaga ay tinapay ang ibibigay niya sa inyo hanggang gusto ninyo. So, ang una nating makita yung provision is the provision of faith or of meat. Meron silang meat, meron silang karne. So, ang sarap okay pa sila, may karne pa sila. Wala pa sigurong McDonald's pero meron ng meat ng Diyos. Pangalawa, providing of manna. Doon sa verse 12, ang sabi ganito. Verse 12. Sinabi ni Yahweh kay Moises, narinig ko ang reklamo ng mga Israelita. Sabihin mo sa kanila na sa pagtatakip silim, bibigyan ko sila ng karne. Sa umaga, bibigyan ko sila ng tinapay hanggang gusto nila. At sa gayoy, malalaman nilang akong si Yahweh, ang kanilang Diyos. At doon sa verse 16, ay sinabi niya ang ganito. Sa verse 8 pala. Ang sabi niya sa verse 8 ay ganito. Mamayang gabi, bibigyan ko kayo ng karne at bukas ng umaga ay tinapay bibigay ko sa inyo hanggang gusto ninyo. So, the Lord, meron siya talagang meron talaga siyang provision of manna and meat. At the evening, ye shall eat flesh, and in the morning ye shall be filled with bread, and that ye shall know that I am the Lord thy God. Yun ang nasa verse 12. Now let's go to the third point that I'm discussing. Siya nga pala, sa bawat tinapay, bawat pagkaing nasa harapan, ay dapat magpasalamat tayo. Siya nga pala, nung kami maliliit pa, ang tatay ko, ayaw ng tatay ko na kami ay hindi sabay-sabay kumain. Sabi niya, pag ikaw ay at ang usapan namin, 6:00, kain namin ng hapunan Pag hindi ka dumating sa oras ng pagkain, huwag kang magrereklamo at huwag kang maghahanap ng pagkain kung wala kang nakain. Kasi, yung inihanda at yung isinaing ay para sa lahat. Pero pag wala, siyempre yung iba masasarapan, mawawalan ka. Huwag kang magrereklamo dahil yun ay naka-assign para sa iyo. You forfeit your right by not being there. Number 3, the glory of God. Dun sa talatang 9 and 10, ito ang sinabi. Sinabi ni Moises kay Aaron, paharapin mo ang buong bayan kay Yahweh sapagkat narinig niya ang kanilang reklamo. Verse 10 is very important. Nang marinig ito ni Aaron, ang buong bayan ay humarap kay Yahweh sa gawi ng disyerto at bigla na lamang nilang nakita ang ulap ng kalwalhatian. How nice it is. Pinakita niya, eto ako, hindi pa rin ako nang iiwan. Reklamo kayo ng reklamo, pero andito pa rin ako. Napakaraming mga anak. Pinaaralan na, pinakakain na,
ginagawa ng magulang ang lahat ng gagawin para maibigay ang mga pangangailangan. Pero nakukuha pa nilang magreklamo. Yung iba nga tumatakas pa sa kanilang mga magulang para masunod yung gusto. I was hearing the lecture ni Dr. Atoy at sinabi niya, ang dahilan kung bakit napakaraming batang may sakit, bata pa lang may leukemia na, bata pa lang may cancer na, bata pa lang talagang marami ng nararanasang karamdaman. Dahil ayon sa sinasabi ng mga nag-aaral tungkol sa medisina, ang isang bata ay hindi dapat magbababad sa anumang mga like cellphone and so on hanggat hindi sila magsisimula hanggang 12 years old. Ang tanong bakit? Kasi yung pagbababad sa cellphone, yung cellphone meron hong panganib na dulot yan. Meron itong nakaka-epekto sa ating katawan. Pinapatay nito yung ating antibodies, yung mga kung anong mga nakalagay doon sa doktor doon sa ating loob. At yung doktor sa ating loob na yan, pag hindi na nagfa-function yan, siyempre ang magfa-function dyan yung mga masasamang cells. At naniniwala ako na sabi nga nung isa na doon sa lecture tinanong, kasi bakit hindi namin ibibigay, umiiyak yung anak So ang sabi ni Dr. Atoy, okay, ibigay mo nang ibigay kung iiyak yung anak mo. Pero isang araw, wag ka ring iiyak kung yan ay mamamatay ng maaga. Dahil kinonsinti mo Siya nga pala, sabi niya, mula ngayon luluwagan mo siya, binibigyan mo siya ng pagkakataong gumamit ng cellphone the earlier ng kanyang age. Magsimula ka na rin mag-ipon para sa kanyang kabaong. Kasi nasisigurado niya that the earlier the children are using cellphones and so on, gadgets, sa paglalaro, sa kung ano pa man, isinasa panganib mo ang health ng iyong anak. Kaya bantayan natin ang ating mga anak. Sa pagkain, kung ano man yung nasa loob natin ng bahay, kailangang ang disiplina ng magulang ay patuloy pa rin maipakita. Ang Panginoon, lihitimo yung kanilang inireklamo sa Panginoon, pagkain, at yun ay ibinigay ng Panginoon. Pero pagka hindi legitimate, huwag naman tayo magreklamo. Mabubuhay ka naman siguro ng kahit walang kung ano pa mang bagay na to. At ang bata, palagay ko, sabi nga, kaya yan ay madaling magkasakit is because hindi naaarawan, hindi nagkakaroon ng parang napapawisan sa paglalaro kasi andun lang sa loob ng bahay. Hindi marunong makipag-social dahil nga, siyempre, kaharap lang niya ay cellphone. Mag-ingat din tayo. Pangatlo na gusto kong bigyan ng pansin, the glory of God. They behold His presence. Hungry and discouraged, the Israelites were told to look towards the wilderness. In the midst of their crisis, God manifested His glory to them. Nakita nila ang kalwalhatian ng Panginoon dun sa panahong iyon. Ibig sabihin, ayan, ibinigay ko parang isang tatay at ang kanyang presensya ipinakitang, andito ako, mag-enjoy kayo sa food na ibinigay ko sa inyo. They did not only behold the presence of God, but the blessings of His presence. Doon sa verses 11 to 13, ang sabi ganito, sinabi ni Yahweh kay Moises, narinig ko ang reklamo ng Israelita, sabihin mo sa kanila na sa pagtatikip-silim ay bibigyan ko sila ng karne, sa umaga bibigyan ko naman silang tinapay hanggang gusto nila. At sa gayon, malalaman nilang ako si Yahweh ang kanilang Diyos. Na magtatakip-silim na dumagsa sa kampo ang napakaraming pugo, kinaumagahan naman ay makapal na hamog na nasa paligid nila. Makikita natin that the glory of God was not the only seen
but the clouds, but the care of the Lord to the Israelites. The food, the basic need. Tandaan natin may tatlong basic need ng tao. Basic need. Food, water, and shelter. Clothing pala and shelter. Now, having said that, I'd like to go into our conclusions or lessons for life. Una, assess every circumstance in your life. I-assess mo. Alamin mo kung ano yung bawat tagpo ng buhay mo. Every trial is not a punishment for sin. It can be God's spiritual test for His people. Sabi ni James Draper, testing is not meant to make me fall, but to make me fly. Not to make me stumble, but to make me stand. Not to defeat me, but to cause me to rise victoriously. The goal of God's testing is to strengthen and to give victory rather than defeat. Narinig niyo yan? Hindi yan ibinigay ng Diyos upang matalo ka. Hindi upang saktan ka. Kapatid, kung tayo dumating sa atin ng mga pagsubok at mga matitinding mga problema sa buhay, hindi nangangahulog ang galit ang Diyos sa'yo. Sometimes ipinakikita lang sa'yo na hanggang diyan ka lang pala. Tumayo ka naman. At makikita mo, having allowed by the Lord to be tested, and you know exactly how to respond. We must respond in faith rather than in faint. Pangdalawa, allow the grace of God to work in us. In every trial, we need to look for the glory of God, the grace of God, and the goodness of God. God hears our murmuring, and it displeases Him. Tandaan mo, maging pabulong, maski hindi mo pa binabanggit yan, God knows exactly what is in your heart. Kumusta ang puso mo, kapatid? Puno ba yan ng pagpupuri? Puno ba yan ng pagkapasalamat? At kahit hindi mo pa nakikita, kagaya nga nung ating kinakantang Waymaker, kahit hindi mo siya nakikita gumagawa, hindi nangangahulugang hindi na siya gumagawa. Kahit hindi mo siya nakikitang kumikilos, hindi nangangahulugang hindi siya kumikilos. God, hindi siya nagsushow, hindi siya nagpapakita upang palakpakan mo siya. Gagawin niya dahil kailangan mo, dahil mahal ka niya, kapatid. Tandaan mo to. Kung yun ng kaisa-isa niyang anak ay kanya nang ipinigay para mamatay sa krus ng Kalbaryo, para lang matubos tayo sa kasalanan. Yung pa kayang mga pangangailangan mong personal. Basic yan. Kapatid, allow the grace of God to work in us. Pangtatlo, avoid negative response to God's testings. Huwag tayong magmukhang pasas. Magmukhang ubas naman tayo. Kulubot yung mukha, huwag tayong ganon. Our murmurings against God ay nagpapatunay na we are not appreciative of who God is. It reveals our distrust and unbelief to Him. It binds us from seeing His goodness and glory in our daily care, in His daily care for us. Pag ikaw ay puro reklamo at negatibo, ito yung nagpapatuloy na hanggang diyan ka lang pala. Walang taong naging maayos ang buhay dahil puro reklamo, puro problema ang nakikita. Tingnan mo ang buhay mo, ngumiti ka naman. Yes, gawin mong tuntungan ang bawat bato at bawat problemang dumating sa iyo. At yung bawat tutuntungan mong problema, makikita mong tumataas ka at magiging yung tagumpay ng Diyos para sa iyo ay makukuha mo. Pero kung ang bawat problema ay siya mong gagamiting pampabigat sa iyo, isang araw makikita mo, palubog ng palibog ka at hindi ka magtatagumpay sa buhay. You are not called to be defeated. We are more than conquerors through Him who loved us. Number 4, accept God's correction in your life. Tanggapin natin yung pag-correct ng Diyos sa atin. When tested, we need to ask the Lord,
What do I need to learn from this test? Meron ba akong matututunan mula rito sa testing na to? At tatandaan mo, lalakas ang ating pananampalataya. Wala akong nakitang matagumpay na boksingerong tamad na mag-exercise. Tamad disiplinahin yung kanyang sarili. Sabi nga ni Apostol San Pablo sa 1 Corinthians chapter 9, verses 24 hanggang 27, sabi, pinaparusahan ko nga, pinapahalo ko yung aking sarili. Pinaparusahan ko, talagang sinasaktan yung sarili. Upang, siyempre, ihanda yung ating sarili sa bawat laban. Ang sabi, baka kasi makatapos nito ay ako naman ay matakwil. Kahulihan, appreciate God's plan for your life. God wanted the Israelites to know Him as their God and their Lord. He makes Himself known also to us through His Son. Tawag natin ay living Word and written Word, ang Word of God. And then itong ating narinig ay preached Word. His Son and the Holy Spirit. Ang tanong, do you know God? Baka naman kaya puro reklamo ka is because hindi yung pakilala ng gusto yung tatay mo. Kung kilala mo yung tatay mo, alam mong may gagawin siya para sa kabutihan mo. May tiwala ka ni hindi ka dapat matitigatig dahil God knows the best for you. Kapatid, kampante ka lang. Enjoy ka ng buhay. Let's all pass the test that God is giving us. Pagkatapos ng pandemic na COVID-19, palagay ko, mas mataas na ang ating antas ng pamumuhay pananampalataya. At sa bawat pagdating natin sa church, the fact na binuhay tayo ng ating Panginoon, ginabayan niya tayo, meron tayong mga dahilan para tayo mag-rejoice at magpasalamat sa ating Panginoon. Hindi madali ang mamuhay sa mundo kung wala ang Panginoon. Pero kung siya ang tatay mo, you should be proud of Him. Anak ka ng Diyos. And God said, I will never leave you. I will never forsake you. He shall supply all your needs. Kapatid, let's all rejoice for the fact that our God is good. Tanong, meron ka bang inireklamo sa Panginoon? Ang puso mo ba'y punong-puno ng mga reklamo at murmuring? Nawa hindi. Count the blessings. May kanta na, when upon life's billows you are tempest-tossed, when you are discouraged, thinking all is lost, count your blessings, name them one by one, and you will be surprised what the Lord has done. Kapatid, magsimula kang magbilang ng mga pagpapalang tinamo mo. Dahil dito, lalo mong pupurihin, sasambahin at pararangalan ang ating Panginoon. Let's bow down our heads. Let's close our eyes. And let's pray. Our Heavenly Father, we thank you for the testings that we are encountering now. We thank you for pandemic COVID-19. Lord, nasusubok ang aming patience sa isa't isa sa bahay. Nasusubok at nalalaman namin, lalo kami nagiging closer sa isa't isa. At doon sa mga pagkakataong hindi kami magkaintindihan, nakikita namin it's time for us na magkaroon ng adjustment sa isa't isa para lalo kaming mag-improve sa aming relationship. Ganon din sa church, Panginoon. At Lord, salamat po for providing us our needs. Bless your church and bless your people. I'm just praying, Lord, for its pastor ng GCC. Pagpalain mo, Panginoon, Pastor Roldan and his family, Pastor Ryan and his family, Pastor Joseph and his family, Pastor Mon and his family, Pastor Mark, and even myself.
Thank you so much for using many people to meet our needs. And Lord, we do believe that bawat umaga at bawat gabi, may mga pagpapalang dumarating. Dahil ikaw ay Diyos na responsable. Thank you for checking us and passing us. Dahil alam namin, pagkatapos ng pagsubok, pasado kami lahat dito dahil sa biyaya mo. Bless your people. In Jesus' name, amen and amen. Tayo tumayong lahat. Taas natin ang ating kanang kamay. Tayo manalangin. At ngayon, tanggapin ninyo ang pag-ibig ng Diyos Ama, biyaya at pagliligtas ng Diyos Anak, gabay, pangunguna, at pagbibigay kapangyarihan ng Espiritu Santo sa mga tinawa mula ngayon, hanggang sa si Kristo ay bumalik. And all the people of God say, Amen and Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Let's rejoice. God checked our attitude. God checked our actions. At ikaw lang nakakaalaman siya if you passed the test. God bless you and see you next Sunday.